Sumainyo ang Panginoon. Tulad na ipinamani ko natin ng nakaraang linggo, ngayon bilang katapusan ng liturhiya ng simbahan. Kung yung maalala, pinagnilayan natin nakaraang linggo na sa daigdig na ito ay may katapusan. Mayroong paghuhukom. Lahat ay huhukuman ng Diyos. At ang paghuhukuman natin ay maaaring langit at impyerno. Yung purgatorio, yun ay istasyon lamang. Ngayon o, bilang pagdiriwang natin na Kristong Hari, hudyag ng matatapos na liturhiya ng simbahan, ay nagpapaanyaya sa atin na nawa pagkarian tayo na Jesus na ating Hari. At pagkakataon, hindi lang tayo nagkaroon ng bihilya mula kahapon sa pagkatalo sa banal sakramento sa altar at nagposisyon mula doon sa San Jose patuloy rito kayo ng madaling araw, ay ito rin po ay nagpapahayag ng isang pagkilos ng ako na lumalim tayo bilang mga pinagkaharian ni Jesus na ating Hari. Tatlong bagay rin ang pwede natin pag-nilay-nilay ngayon sa araw na ito. Una ay mahalagang aspeto bilang mga pinagkaharian ng Diyos ay pakikinig. Pangalawa, na tayo ay pinangangalagalan ng ating Hari. At pangatlo ay katotohanan. Pero sa pagdidilay na sa araw na ito, medyo iwanan lang muna natin tungkol sa katotohanan sapagkat napakahaba ng dalawang bahagi na ito sa ating pagdidilay para po sa pagdiriwang natin ng Kristong Hari. Sumaliwanag ko, napakahalaga ko sa paghahari ng Diyos at tayo ang kanyang pinaghaharian ang elemento ng pakikinig. Ito rin po yung tema na binigyan ng diin sa simbahang sinudan. Yung ating pagninilay mula 2022 hanggang 2024 so sinodality, ang sinudo ng sinodality na alin yung pakikinig. Napakahalaga yung pakikinig. Alam natin na kahit anong bata pa tayo, sinasabi sa atin ng ating mga magulang, makinig. Napakahalaga yung pakikinig. Ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig. At ang pananampalataya ay hinuhubo sa pakikinig. Bahagi ng nagsisimula ang pananalig natin gawa sa napakinggan natin ang tinig ng ating Diyos. Pero hindi lang tayo makikinig. Sabi nga kung isa na may mga patalataw na tayo nakikinig, simple to respond. Ba't ka nakikinig? Para lang ako may masabi. May karoon ako ng ributal. Magkakaroon ako ng argumento. Bahagi yun. Nahigit sa lahat, kaya tayo makikinig. Huwag natin kalimutan natin na tayo ay mahulog sa pagkilos. Kahit na ako sa Ipamelo, mapansin natin na kahit na ako sa Pilato,
makikinig. Nakikinig siya kay Jesus at sa mga tao. Kaya nga doon sa pag-uusap ni Pilato at ni Jesus, anong sabi ni Pilato? Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Anong sabi ni Jesus? Sa iyo ba nang galing yan o gawa ng ibang tao? Anong sabi ni Pilato? Ako ba yung Hudyo? Ikaw ay pinalagay ko ng mga pulong saserdote at ng iyong mga kababayan. So bakit? Kasi yun ang kaso na ibinigay kay Jesus. Gusto niyang palitan ang Cesar. Kaya anong binigay nila? Hari. Si Jesus ay hari. Sinabi naman ni Jesus, hindi ito ang aking kaharian. Kung narito yung aking kaharian, ipagtatanggol ako ng aking mga kasama. Hindi ako ipagkakanulo. Pagtatanggol ako laban sa pagkakanulo ng mga Hudyo. Kaya ano sabi nga ni Pilato? Kung gano'n, isa kang hari. Kaya nga ho, makita natin, yan yung krimen ni Jesus. Inre, Yesu Nazareno breaks you know. Jesus of Nazareth, King of the Jews. Jesus na taga-Nazareth, hari ng mga Hudyo. Pero hindi lang siya hari ng mga Hudyo. Siya hari ng sakadama. Pero yun ang makita mo natin. Kaya nga kapag tayo ay nakipag-usap, kasi sa elemento rin ng synodality yung tinatawag natin conversation with the Spirit. Kinakailangan natin makinig. Kasi hindi talaga natin makakausap ng Diyos. Hindi natin maintindihan kung ano ang kanyang kalooban. Hindi natin malaman kung paano niya tayo paghaharian kung hindi tayo marunong makinig. Napakahalaga yung pakikinig. Bahagi yun ang kung saan yan, huhuhugin tayo. At hindi lamang yung huhuhugin tayo, ano ba? Ay sana po ay katulad na Jesus ay maipaliwanag natin yung pundahan ng professor sa Christology ay nag-PM sa akin, sabi ay ang tunay na paghahari ng Diyos ay isang paghahari ng Diyos na nawa ay makikita sa mga mananampalataya na kayang maibigkas ang paghahari ng Diyos. Kasi yung kanyang libro ay yung Christology of the Inarticulate. Ibig sabihin, ang pag-aaral kay Kristo ng mga hindi makapagpaliwanag. Meron tayo, kung minsan nasabi namin nananalig tayo pero may cannot-explain. Sa kanya, kaya tayo napakahalaga yung pakikinig. Kinakailangan siya para makita niya na talagang nagkahali na si Jesus. Kaya natin ipaliwanag yung aming pananampalataya. Kaya natin makipagtalas-talasan. Pwede natin may pahayag na, ito yung pinanganigan natin. Hindi lamang yun. Ba't yung ginagawa yan? Hindi, nakasanayan lang. Hindi, pasagtama ito. Pero hindi natin may paliwanag. Hindi. Yung paghahari ng Diyos, kinakailangan o hahagong sa pagkakataon na
pwede natin ipaliwanag kung bakit natin ginagawa at kung bakit ito ang ating pananalig. Yun ang mahalagang elemento para makita natin na talagang pinag-aharian tayo ng Diyos. Kasi naiintindihan natin yung plano ng Diyos sa atin, naiintindihan natin yung ating pananampalataya. Maliwanag sa atin natin, itong ginagawa natin ay ginagawa natin, gawa ng pakikisa natin kay Kristo sa kanyang pag-ahari. At ang pinakahantungan ng pakikinig kay obedience. Yun nawa yung pinaka-sukdulan. Kaya po kung isang sinasabi ng mga magulang natin, hindi ka kasi nakikinig. Hindi sa pagkat hindi mo sinarinig. Kung isang sinasabi ng magulang ko lang, magwalis ka. Pero sasabihin sa'yo ng magulang mo, hindi ka nakikinig. Ba't hindi ka nakikinig? Hindi sa pagkat hindi mo narinig yung utos na magwalis ka. Ngunit bakit? Hindi ka kasi nagwawalis Kung nagwawalis ka, maliwanag na napakinggan mo yung magulang mo. Kaya ngayon sa laging audiri, obediere, ay magtulong. At yun ang pinakahantungan ng pakikinig. Pagsunod. Kaya kapag hindi tayo sumusunod sa yapak na Jesus, hindi ba natin nakikita yung tunay na epekto ng pag-ahari ng Diyos? Pangalawa, bahagi yun ang pagkilos na kung saan pinamamanig sa atin ng komunikabala yung pangangalaga. Ang Diyos na pinag-ahari sa atin ay nagnanais na yung pangalagaan. Pagkakataon na huwag natin kalimutan na yung pakikisa natin kay Kristo bilang hari ay isang panayan natin. Huwag natin kalimutan na nais tayo ng Diyos na makamit ang kaligtasan at malayo tayo sa kapahamakan. Bahagi yun na huwag natin kalimutan kasi pag sinabi natin pinag-aharian tayo ng hindi lang para tayo sumunod sa Kanya. Kasi alam natin na yung pagsunod natin sa Kanya magtutulot sa atin ng kaayusan at kapanampalataya. Kinakailangan natin pangalagaan natin yung mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kung ano man yun, kasi kapag hindi natin inalagaan yan, masisira yan, mawawasan yan. Ano mang mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Makikita ko kapag hindi mo inalagaan yan, madaling mas nilala. Yung kahit na yung ating sarili, yung kapwa nating tao, o kahit na mismo yung ating katawan. Kaya nga kumisan, bahagi na kung saan sinasabi ng iba na kumisan kapag tayo nagkakasakit, sinisisi natin ang Diyos. Pero kumisan, kaya tayo nagkasakit, bakit? Gawa ng kapabayaan natin. Alam niyo, kumisan ngayon, makikita mo yung mga kabataan. Bata mo lamang naninigarilyo, nagbibibi. Pagkatapos, pagtanda nila, sisisi nila ang Diyos. Bakit ako naghihirap sa aking sabihin? Hindi ka naghihirap gawa ng Diyos ng Diyos na ikaw ay pahirapan. Ikaw ang naging dahilan kung bakit ka naghihirap at dinaranas mo sa sakit niya. Sapagkat batang edad ka pa lamang, inabuso mo na ang iyong katawan. Pinabayaan mo na ang iyong sarili. The same applies with relationship. Relasyon nyo bilang mag-asawa, bilang mag-boyfriend, bilang mag-girlfriend, mga gulang sa kanilang mga anak, anak sa kanilang mga magulang, magkakapatid, magkaibigan.
na kung saan ay huwag natin kalimutan. Kapag hindi nyo inalagaan yan, masisira yan. At higit sa lahat rin, huwag nyo sirain yung inyong relasyon. Bahagi yung kuminsan na kung saan ay pinagpapalit natin yung ating relasyon sa kakamunting kaligayahan, lalong-lalo na yung relasyon natin sa Diyos. Kasi yung pag-ahari ng Diyos ay parang payong yan eh. Payong yan na sumasangga sa lahat ng kapahamakan sa daigdig na ito. Kasi yung trabaho ng kasalanan, babalikan na rin natin. Ano yung trabaho ng kasalanan? Manira. Ang pag-ahari ng Diyos ay kaligtasan. At higit sa lahat natin, buhay na walang hanggan. Kapag umalis ka doon sa ilalim ng payo, mababasa ka. Ganun din. Kapag inayaan mo umalis ka sa pangangalaga ng Diyos, pangangalaga ng Diyos sa unayan mo, sa mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo, sa mga kapwa mo tao, sa iyong relasyon, sa bawat isa, sa bawat bagay, magkakamit tayo ng kapahamakan. Hindi sapagkat gusto ng Diyos na mahirapan tayo. Ngunit ikaw ang lumalayo sa proteksyon ng Diyos. Bakit? Nagkakasala ka. Kaya, huwag tayo umalis sa pangangalaga ng Diyos. Hayaan natin na tayo kanyang pagharian. Ang sigurado man rin, magkakamit tayo ng kaginawahan, kaayusan, at pagpapala. At lalong-lalo na yung yung buhay na walang hanggan. Yun naman yung pangalagaan natin. So ito po yung iniiwanan ko po para po sa inyo. Pagka pinag-usapan natin ang paghahari ng Diyos, makinig tayo. Makinig tayo upang higit tayo makapag-ugnayan sa at pakipagtalasnasan sa Espiritu Santo. Nang sa ganon, ay tayo ay hugugin at pagyamanin at nang sa ganon, makatulong tayo sa panawagan ng Diyos na siyang magbibigay sa atin ng kanyang walang hanggang pangangalaga at